Alam nyo ba, mga kapuso, na bago pa man dumating ang malalaking grupo ng mga Pilipino sa Amerika noong ika-20 siglo, mayroon ng mga naunang bayani na nag-iwan ng kanilang marka sa kasaysayan, sila, ang tinatawag na mga Manila Men. Ang kuwentong ito ay nagsisimula pa noong ika-16 na siglo, sa panahon ng galleon trade sa pagitan ng Manila at Acapulco, Mexico. Maraming Pilipino ang nagtrabaho bilang mga seaman sa mga barkong Espanyol na ito. Sila ay mga bihasang mandaragat, sanay sa hirap ng buhay sa laot. Pero alam nyo, hindi talaga madali ang buhay sa barko. Marami sa kanila ang nakaranas ng pang-aabuso at mababang sahod mula sa mga opisyal na Espanyol. Dahil sa hirap na dinaranas, marami sa mga Pilipinong seaman na ito ang nagdesisyong tumakas. Kapag ang kanilang barko ay dumaong sa Acapulco, Mexico, sinasamantala nila ang pagkakataon para lisanin ang barko at hindi na muling bumalik. Mula sa Mexico, marami sa kanila ang naglakbay pahilaga, naghahanap ng bagong buhay at kalayaan. Ang kanilang paglalakbay ay nagtapos sa isang lugar na hindi inaasahan, sa mga Latzian o Bayou ng Louisiana. Ang lugar na ito ay may hahalin tulad sa kanilang mga pinagmulang probinsya sa Pilipinas, na mayaman sa tubig at mga yamang dagat. Dito, nagsimula silang bumuo ng isang bagong komunidad. Sa Louisiana, ipinakita ng mga Manila Men ang kanilang angking galing sa pamumuhay malapit sa tubig. Ginamit nila ang kanilang kaalaman sa pangingisda, paggawa ng mga bangka, at pag-ani ng mga lamang dagat. Sila ang nagtayo ng mga unang pamayanan ng mga Pilipino sa Amerika, tulad ng Saint Malo, na itinuturing na isa sa mga pinakaunang permanenteng settlement ng mga Asyano sa Estados Unidos. Dito, itinayo nila ang kanilang mga bahay na gawa sa kahoy at yantok, na nakatayo sa ibabaw ng tubig gamit ang mga poste. Ang kanilang pamumuhay ay simple ngunit masagana, na nakasentro sa pamilya, komunidad, at sa karagatan. Ang kanilang bagong tahanan sa Louisiana ay naging isang kanlungan, ngunit hindi nagtagal, isang bagong hamon ang kanilang haharapin. Noong unang bahagi ng 19 siglo, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Great Britain. Ang digmaang ito, na kalaunan ay makikilala bilang War of 1812, ay kumatok sa kanilang mga pintuan. Ang mga Manila Men, na ngayon ay naninirahan na sa teritoryo ng Amerika, ay hindi nag-atubiling tumugon sa tawag ng tungkulin. Ang kanilang galing sa dagat, na kanilang nalinang sa loob ng maraming henerasyon, ay muling masusubok, hindi na sa mga barkong pangkalakalan, kundi sa mga barkong pandigma ng Estados Unidos. Ang paglalakbay ng mga Manila Men patungo sa Louisiana ay isang kuwento ng katatagan. Pagkatapos nilang takasan ang mga galleon ng Espanya sa Mexico, sila ay naglakbay ng palihim, kadalasan ay naglalakad ng daan-daang milya. Ang kanilang destinasyon ay ang French Louisiana, isang lugar na kilala sa malawak nitong mga latsyan at ilog. Para sa kanila, ang kapaligiran nito ay pamilyar. Ang klima, ang tubig, at ang mga halaman ay nagpapaalala sa kanila ng Pilipinas. Dito, naramdaman nilang maaari silang magsimulang muli, malayo sa mga mapang-abusong amo, at sa hirap ng buhay sa dagat. Ito ang simula ng kanilang bagong kabanata sa Amerika. Ang mga unang pamayanan na kanilang itinatag, tulad ng Saint Malo sa St. Bernard Parish, ay naging simbolo ng kanilang pagkakaisa. Sila ay nagtayo ng mga bahay na yari sa cypress at nakatayo sa mga stilts o tukod, isang estilo ng arkitektura na perpekto para sa madalas na pagbaha sa lugar. Ang mga bahay na ito ay konektado sa pamamagitan ng mga tulay na gawa sa kahoy. Sa komunidad na ito, walang mga babae noong una, kaya sila ay namuhay bilang isang grupo ng mga kalalakihan. Ang kanilang pangunahing ikinabubuhay ay ang pangingisda at ang pagpapatuyo ng hipon, isang industriya na sila mismo ang nagpasimula sa rehiyon na iyon. Ang kanilang galing sa pagpapatuyo ng hipon o shrimp drying ay naging tanyag sa buong Louisiana. Ang prosesong ito, na kanilang natutunan mula sa Timog Silangang Asya, ay nagbigay daan para mapreserba ang hipon ng mas matagal. Ang mga pinatuyong hipon na ito ay ibinebenta nila sa New Orleans at iba pang kalapit na lugar, na naging isang mahalagang produkto sa lokal na ekonomiya. Sila ay nakilala bilang masisipag at mahuhusay na mangingisda. Ang kanilang komunidad ay may sariling mga batas at sistema, at sila ay namuhay ng payapa at malayo sa mata ng marami. Sila ay naging isang kakaibang bahagi ng kultura ng Louisiana. Habang sila ay namumuhay ng tahimik, ang Amerika naman ay napasabak sa isang digmaan laban sa Great Britain. Ang War of 1812 ay sumiklab, at isa sa mga pinakamahalagang labanan ay naganap sa New Orleans.
Dahil ang mga Manila Men ay nakatira malapit sa New Orleans at kilala sa kanilang kaalaman sa mga daanan ng tubig sa rehiyon, sila ay naging mahalagang asset. Nang manawagan si General Andrew Jackson para sa mga voluntaryo na tutulong sa pagdepensa sa lungsod, ang mga Pilipinong ito ay hindi nagdalawang isip. Ang kanilang karanasan bilang mga mandaragat ay eksakto sa kung ano ang kailangan ng hukbong Amerikano. Nang sumiklab ang labanan sa New Orleans noong Enero 1815, isang mahalagang bahagi ng War of 1812, ang mga Manila Men ay nagpakita ng kanilang tapang. Sumali sila sa puwersa ni General Andrew Jackson bilang mga Baratarians. Ang Baratarians ay isang grupo ng mga privateer at pirata na pinamumunuan ni John Lafitte na binigyan ng pardon kapalit ng kanilang tulong sa pagdepensa sa New Orleans. Ang mga Pilipino, dahil sa kanilang galing sa pamamangka at kaalaman sa mga pasikot-sikot na daanan ng tubig sa Louisiana, ay naging mahalagang bahagi ng grupong ito. Sila ang nagsilbing mga artilyero at mga sundalo sa hukbong pandagat ng Amerika. Ang kanilang mga kakayahan bilang mga siyaman ay lubos na napakinabangan. Sanay sila sa pag-operate ng mga kanyon sa barko, isang kasanayang nakuha nila mula sa kanilang serbisyo sa mga galyon ng Espanya. Sa labanan sa New Orleans, ang kanilang katumpakan sa paggamit ng artilerya ay isa sa mga naging susi sa pagkapanalo ng mga Amerikano. Sila ay nakipaglaban kasama ang iba't ibang grupo, mga sundalong Amerikano, mga lokal na militia, mga Choctaw Warriors, at maging mga pirata. Ang kanilang presensya ay nagpapakita kung gaano ka-diverse ang puwersang nagtanggol sa New Orleans laban sa mas malaki at mas bihasang hukbo ng Britanya. Ang isa sa mga hamon sa pagtukoy kung ilan talaga sila ay dahil sa kanilang mga pangalan. Marami sa mga Manila Men ang naitala sa mga record ng militar sa ilalim ng mga pangalang Espanyol, tulad ng Juan o Mateo, dahil ang Pilipinas ay kolonya pa ng Espanya noon. Ang iba naman ay binigyan ng mga pangalang Francis o Ingles ng mga commander na hindi pamilyar sa kanilang mga tunay na pangalan. Halimbawa, ang isang Pilipino ay maaring naitala lamang bilang Manila John. Dahil dito, naging mahirap para sa mga historiador na matukoy ang eksaktong bilang ng mga Pilipinong lumaban sa digmaan, na nagambag sa kanilang unti-unting pagkawala sa mga aklat ng kasaysayan. Sa kabila ng mga hamon sa pagtatala, ang kanilang kontribusyon ay hindi matatawaran. Ang kanilang tulong sa pagmamaniobra ng mga barko sa masisikip na katubigan ng Mississippi River Delta at ang kanilang galing sa paggamit ng mga kanyon ay nagbigay ng malaking bentahe sa puwersa ni Jackson. Ang kanilang tapang ay nag-ambag sa isang makasaysayang tagumpay na nagpatibay sa kontrol ng Amerika sa Louisiana at nagtapos sa digmaan. Ang mga Manila Men ay hindi lamang mga mangingisda. Sila ay mga bayani na lumaban para sa kanilang bagong tahanan, kahit na ang kanilang kuwento ay pansamantalang nalimot ng panahon. Pagkatapos ng War of 1812, ang mga Manila Men ay bumalik sa kanilang tahimik na pamumuhay sa mga bayo ng Louisiana. Ipinagpatuloy nila ang kanilang industriya ng pagpapatuyo ng hipon at pangingisda, at ang kanilang mga komunidad ay lumago. Ang St. Malo at iba pang mga settlement, tulad ng Manila Village sa Barataria Bay, ay naging sentro ng kulturang Pilipino sa rehiyon. Sa paglipas ng panahon, sila ay nakipag-asawa sa mga lokal na kababaihan, kabilang ang mga Cajun, Creole, at Native American, na lumikha ng isang natatanging lahing Filipino-American. Ngunit sa kabila ng kanilang presensya, ang kanilang kuwento ay unti-unting nabura sa kamalayan ng publiko. Bakit nga ba sila nalimutan? Isa sa mga dahilan ay ang kanilang lokasyon. Sila ay namuhay ng hiwalay sa mga malalaking lungsod, sa mga lugar na mahirap puntahan. Dahil dito, hindi sila gaanong napansin ng mga historiador at manunulat noong panahong iyon. Bukod pa rito, ang mga opisyal na record, tulad ng mga census at military roster, ay madalas na hindi tumpak. Gaya ng nabanggit, marami sa kanila ang naitala sa ilalim ng mga pangalang Espanyol o bansag lamang, kaya't hindi sila nakilala bilang mga Pilipino. Ang kanilang pagiging invisible sa mga dokumento ay nag-ambag sa kanilang pagkawala sa kasaysayan ng Amerika. Ang kanilang mga komunidad ay nanatili sa loob ng mahigit isang siglo, ngunit naharap din sila sa mga hamon ng kalikasan. Noong 1915, isang malakas na bagyo, ang New Orleans Hurricane, ang sumalanta sa baybayin ng Louisiana. Ang St. Malo, na kanilang unang pamayanan, ay tuluyang nawasak at hindi na muling itinayo.
Ang Manila Village naman ay tumagal hanggang 1965 nang wasakin ito ng Hurricane Betsy. Ang pagkawala ng kanilang mga pisikal na komunidad ay nagdulot din ng pagkawala ng marami sa kanilang mga kuwento at tradisyon na lalong nagbaon sa kanilang kasaysayan sa limot. Ang mga natirang pamilya ay lumipat sa mga siyudad at ang kanilang pagkakakilanlan ay unti-unting nahalo sa mas malawak na kultura. Ngunit sa mga nagdaang dekada, isang bagong interes sa kasaysayan ng mga Filipino-American ang nabuo. Salamat sa pagsisikap ng mga historiador, akademiko at mga miyembro ng komunidad, ang kuwento ng mga Manila Men ay muling nabuhay. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa mga lumang dokumento, mga tala ng simbahan, at mga kuwento na naipasa sa mga pamilya, unti-unting nabubuo muli ang larawan ng kanilang buhay at kontribusyon. Ang pagtuklas sa mga pangalan ng mga Pilipinong nakalista sa mga muster roll ng hukbo ni Andrew Jackson ay nagbigay ng konkretong ebidensya ng kanilang kabayanihan. Ang kanilang kuwento ay hindi na lamang isang alamat, kundi isang napatunayang bahagi ng kasaysayan. Ang muling pagtuklas sa kuwento ng mga Manila Men ay isang mahalagang tagumpay para sa komunidad ng mga Filipino-American. Ipinapakita nito na ang kasaysayan ng mga Pilipino sa Amerika ay mas malalim at mas matagal kaysa sa karaniwang iniisip. Sila ang mga unang nagtayo ng pundasyon na nagpapatunay na ang mga Pilipino ay bahagi na ng Amerika bago pa man ito naging isang global power. Ang kanilang kuwento ay nagbibigay ng inspirasyon at pagmamalaki, hindi lamang sa mga may lahing Pilipino, kundi sa lahat ng mga Amerikano. Sila ay isang paalala na ang Amerika ay binuo ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang pamana ay makikita pa rin sa kultura ng Louisiana. Ang mga salitang tulad ng lagniape, na nangangahulugang dagdag o something extra, ay pinaniniwalaang may impluwensya mula sa salitang Tagalog. Ang kanilang kontribusyon sa industriya ng hipon ay nag-iwan din ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya ng rehiyon. Higit sa lahat, ang kanilang mga inapo, na ngayon ay bahagi ng iba't ibang komunidad sa Louisiana at sa buong Amerika, ay buhay na patunay ng kanilang katatagan. Sila ang nagdadala ng dugo at kuwento ng mga unang bayaning Pilipino sa lupain ng Amerika. Ang pag-alala sa mga Manila Men ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral: ang kasaysayan ay hindi laging kumpleto. Maraming kuwento, lalo na ng mga minorya at mga migrante, ang madalas na naiwan sa mga talababa o tuluyang nawawala. Ang pagsisikap na hanapin at ibahagi ang mga kuwentong ito ay isang paraan ng pagbibigay pugay sa mga taong nag-ambag sa pagbuo ng ating lipunan. Ito ay isang panawagan na tingnan natin ang kasaysayan ng mas malalim upang makita ang mga mukha at marinig ang mga boses na matagal ng pinatahimik ng panahon. Kaya sa susunod na marinig natin ang tungkol sa kasaysayan ng Amerika, alalahanin natin ang mga Manila Men. Sila ay mga mandaragat, mga mangingisda, mga negosyante at mga sundalo. Sila ay mga bayaning nakipaglaban para sa isang bansang hindi pa nila lubos na kilala, ngunit handa nilang ipagtanggol bilang kanilang bagong tahanan. Ang kanilang kuwento ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay isang salamin ng walang hanggang diwa ng pakikipagsapalaran, katatagan, at pag-asa na taglay ng bawat Pilipino. Sila ang mga nakalimutang bayani na ngayon ay muli nating binibigyang pugay. Isang karangalan, mga kapuso.